Samahan ng iba't ibang isda kagaya ng tilapia at miracle fish ang mahigit 30,000 ektaryang Candaba Swamp sa Pampanga. Ito ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Candaba. At para hindi raw agad masira ang mga isdang hinuhuli nila, mainam daw itong gawing buro. Long before na dumating pa ang Kastila, meron na silang buro. Gayon, pareho ang style nila, yung bang wala tayong kuryente, gusto natin mag-preserve, meron kang tirang hindi nabenta, o kaya tirang hindi mo nagawa, ahanin mo yon, masisira lang, sayang. So ang ginawa nila, lalagay nila karne, ilalagay nila sa kanin ng may lugaw, ibuburo nila. Kilala rin daw ang buro sa tawag na suka ng pusa dahil na rin sa itsura nito. Pero nakakadiri man daw tingnan, super sarap naman daw ito kapag tinikman. Kasi yung ibang gumagawa, kapag matagal na yan, malapot na. Yung kanin hindi nila dinudurog pag linuluto. At ang champion sa paggawa nito, si Aling Lida. Ang sikreto raw sa masarap na buro, sariwang isda. Bagong huli. Pag naman bulok na, kahit magaling ka pa sa pagbuburo, mabubulok din. Madali lang naman daw gumawa ng buro ayon kay Aling Lida. Magsasaing muna ng bigas hanggang sa maging kanin. Kapag malamig na ito, dudurugin at saka ihahalo sa asin at isdang tilapia. Lalamasing mabuti at ilalagay sa tapayan. At para lumitaw ang tunay na sarap, kailangan daw buruhin ang kanin na may isda sa loob ng 6 na buwan. Kung yung patakbuhin lang binebentang tinatakan, 15 days lang yun. Nabili mga araw. Pero pag nagig-special ka naman, pwedeng abutin ng 3 buwan, 6 na buwan. Yan. Basta't huwag mo lang buksan pag nakaano na, nasa lalagyan na. Pagkatapos ng 6 na buwang pagkaburo, pwede na itong kainin. Pero para mabawasan ng lansa at kakaibang amoy nito, kailangan munang igisa sa bawang, sibuyas at kamatis. Perfect daw itong kapartner ng nilagang gulay at piniritong isda. Pero hindi lang isda ang masarap iburo. Dito sa mga restaurant, bestseller ang kanilang burong mustasa at kamyas. May tinatawag kaming dito, imbento. Pag nag-serve kami ng imbento, nandyan kaagad yung burong kamyas, burong mustasa, 2 ulam na pwedeng magkaterno. Simple lang naman daw ang paggawa ng burong mustasa at kamyas. Sa mustasa, lalagyan muna ito ng asin. Saka lalamasin hanggang matanggal ang mapait na katas. Buro lang siya, hindi siya... Pagkatapos, ihahalo ang hugas bigas. Ganito rin ang gagawin para sa burong kamyas. Kung para sa isda, mas madaling maburo ang mustasa at kamyas. Isang araw lang daw ito kailangang ibabad, pwede nang ihanda at kainin. Bukod sa buro, may isa pang all-time favorite side dish ang mga Pinoy, ang atsara.
Matututunan daw natin ang pag-aatsara sa mga Kastila para tumagal ang buhay ng mga prutas at gulay na ihahanda. Pero hindi lang daw ang nakasanayan na nating papaya ang pwedeng gawing atsara. Dito sa Barangay Binawangan sa Obando, Bulacan, kilala ang one-of-a-kind nilang atsarang dampalit. Dati ang lugar na to ay isang pilapil, pero dahil nga bumagyo na nakarang araw at madalas ang baha dito, medyo hindi ko na makita kung gaano kalalim, kaya kailangan doble ingat. Ang dampalit ay isang uri ng halamang dagat na karaniwang tumutubo sa gilid ng mga pilapil. Nung araw, yung dampalit, nagkalat lang. Ginagawang pakain sa baboy, ginagawang mga ano-ano lang, hindi pinapansin. Ngayon, yung mga tao dito, siguro nakaisip sila na pwedeng gawing hanap buhay. Kaya yung ibang hanap buhay dito, gumawa ng atsara. Isa si Aling Meding sa mga expert sa paggawa ng atsarang dampalit at ituturo niya sa atin kung paano ito ginagawa. Kailangan daw munang pakuluan ang mga dahon nito. At saka pipigain para mawala ang pait nito. Ang sikreto raw ng atsara ni Aling Meding ay ang kanyang atsara syrup na pinakuluan sa asukal, suka at luya. Sa paggawa ng atsara, ihahalo lang sa pinakuluang dampalit ang carrots, sibuyas at red bell pepper at lalagyan ng syrup. Ilalagay sa garapon at para kumapit ang lasa, iimbak ng 1 buwan. Naku, masarap. Maasim na matamis, na may konting bitterness. Kasi nga may konting pait yung dampalit. Pero masarap. Sino nga ba ang hindi matatakam sa mga pagkaing pinasarap ng panahon? Di man sila kaaya-ayang amuyin at tignan, tiyak naman daw ang sarap na malalasap sa tagal ng pagkakagawa nito.